Di naman naniniwala ang dating hepe ng PIDEA na si retired General Dionisio Santiago na naakit na ng mga drug syndicate si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Noong mga panahon daw na gipit sa pera ito sa Marcelino ay hindi nito ginalaw ang hawak niyang intelligence fund ng PIDEA na milyong-milyong piso ang halaga. Sabi naman ng mista at kaibigan Marcelino na si Major Von Villanueva, kilala niya si Marcelino bilang isang opisyal na napakabait at dedikado sa trabaho. Dati na rin daw na dukot ang anak ni Marcelino kaya ganun na lang daw ang kagustuhan ni Marcelino na labanan ng mga iligal na gawain. Umaasa silang malalagpasan ni Marcelino ang pagsubok daw na ito at mabibigyan ito ng hustisya. Sa puntong ito makakausap po natin ang abogado ni Lieutenant Colonel Marcelino na si Attorney Dennis Manalo. Attorney Manalo, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo at sa mga nakikinig po sa inyong programa. Apo, Attorney, dito po sa nangyari ngayon, ano na po ang mga susunod na inaasahan po ng inyong kampo at kaugnay po doon sa issue ng mission order, ano na po ang update dito? Well, gaya po ng sinabi namin, right now, ang inaasahan namin ay magkaroon po sana ng confirmation ang mga ibang ahensya ng gobyerno na nakikinabang po sa undercover services na binibigay po ni Colonel Marcelino ukol po sa laban kontra droga. Isa po sa mga naging laman ng mga dokumento na nasa Department of Justice na ngayon ay yung certification na inisyu ng Philippine Army confirming yung involvement po ni Colonel Marcelino sa intelligence anti-drug campaign po nila na ang pangalan ay Oplan Moses at Oplan Maidas. So, ito pong mga ganitong certification ay makakatulong po sa kaso ni Colonel Marcelino dahil it will establish po na siya po ay isang undercover intelligence operator ng military. At pinakita na rin po namin sa DOJ na based on the operational directive po ng AFP, pinapahintulutan po nila yung kanilang mga operatiba na magbigay ng tulong na intelligence work sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Apo, pero attorney, yung pong sa Oplan Moses tsaka particularly itong sa Moses, parang last year pa po yung dokumento, yung petsa ng dokumento na napakita niya. Hindi na ho ba kinwestiyon yung petsa nito o yung taon ng pagkaka-issue po ng dokumento na yun? Alam niyo po, ito pong pagdating po sa sinasabi natin pong mga petsa po ng mga Oplan, the fact of the matter po is that the drug menace or the drug problem, nagpapatuloy po yan. Wala pong termination, wala pong expiration date ang problema po ng droga. Araw-araw po may problema ng droga na nangyayari sa bansang ito. Yung pong mga administrative concerns na yan, na dapat po merong mga paperwork. Ang ibig po ba sabihin natin, pag walang paperwork, dapat po ang mga public officials natin ay itigil na ang paglaban kontra sa droga. Hindi naman po siguro. Ang sabihin po doon ay yung intelligence operatives natin, pag nag-expire na po yung kanilang papel, hindi na po dapat sila tumulong sa pagbibigay ng impormasyon kontra droga ng mga aktibidades. Parang hindi naman po yun ang espiritu ng ating batas. Hindi po yun ang espiritu o kahulugan ng mga dokumentong ito. This is lahat po tayo, we should contribute to the efforts of the government at magtulong-tulong po tayo na sugpuin itong demonyo na kalaban natin na illegal drug. Apo, pero kasi parang ang isa nga po sa ginigiit nung dati rin niyang hepe sa ISAF ay parang hanggang doon lang yung period na siya ay otorisado. Yung pagiging otorisado po ba niya, kumbaga talagang nasa ilalim siya ng isang ongoing operation kasi kahit yung Malacanang under ni Executive Secretary Ochoa, dininay po siya nung mga unang araw. So ano po ang pananaw niyo po rito?
Ang katotohanan po niyan, ang mas importante po rito ay yung estado po ni Colonel Marcelino. Siya po ba ay isang intelligence officer na nagpo-provide ng information on illegal drug activities o hindi? Kasi kung hindi po siya, ano po ang ginagawa niya doon? Yun po ang importante doon. Ngayon kung siya naman po ay isang undercover operative, tama lang po na nandun siya. Kasi yun po ay isang drug din. At napatunayan naman po na kaya niya natuntun yung lugar na yon ay dahil po na may nag-provide sa kanya ng tip. At ang nag-provide sa kanya ng tip ay isang dokumentadong informant ng PIDEA. Hindi naman po bagong informant ito. Talagang datihan ng tao na nabibigay talaga ng tip tungkol sa mga drug activities. So wala pong katakataka doon o kagulat-gulat. Ngayon po, the reason po na yung may mga ibang ahensya o may mga ibang opisyales na ang knee-jerk reaction siguro nila ay sabihin na walang involvement si Colonel Marcelino, ito po siguro ay sa kadahilanan na lahat po ng mga documents at mga papeles regarding the operations are confidential. It takes a while po before we are able to declassify all these documents and submit the same for scrutiny at the DOJ. Hindi nyo lang po pwedeng basta-basta ilabas itong mga dokumentong ito. At naniniwala ho ba kayo, I'm sure naniniwala kayo, yun nga po sa pananaw din ni Colonel Marcelino na sa dami nung binangga niya, maaaring sa loob at labas ng gobyerno, ito na yung kapalit nung kanyang naging operasyon nito nakaraan? Alam niyo po, sa akin pong pananaw dito, kung meron pong nagbubunyi sa mga pangyayaring ito, ang nagbubunyi po ay yung mga sindikato sa droga. Because right now, nagtatawanan sila dahil yung mga iba't ibang opisyalis natin na supposed to be magtulungan para labanan ng droga, ngayon nag-aaway pa. So para sa kanila, isa po itong malaking pangyayari at sila'y natutuwa na ganito. Apo, bilang isang intel operative, hindi ba nabanggit ni Colonel Marcelino na dahil sa pangyaring ito, kumbaga kahit papaano nasunog na ho yung kanyang mga lakad, pati yung connection niya dito sa alias Randy na ito at yung mga connection din ni Randy, kumbaga nasunog na po dahil sa pangyaring ito. Ano po nabanggit niya tungkol sa isyong ito? Well, right now, ang sinabi niya sa akin is that as far as he is concerned, the program, the intelligence program to counteract the drug problem in this country is larger than him. Ibig pong sabihin kahit po ano mangyari, hindi po niya i-compromise yung pong programa ng gobyerno laban sa droga. Mas importante po sa kanya na ma-maintain ang confidentiality ng mga tao, yung mga witnesses who are involved in this program, so that po at the end of the day hindi po ma-derail yung anti-drug program po ng bansa natin. Panghuli na lang po, Attorney, nung unang araw din po nabanggit po niya na parang na-frame up siya at tinanggi ito ni Director General Kakdak ng PIDEA. Na ibahagi po ba ni Colonel Marcelino kung bakit niya nabanggit yon ng frame up at kumbaga meron po ba siyang nalalaman sa ilang mga opisyal na umaresto sa kanya kung paano siya na-set up? Nabanggit po ba niya yon? Wala naman po siyang nabanggit na other than the fact na kahit naman nung araw pa daw, talaga daw merong antagonism sa kanya si Director General Kakdak na maaaring yun ang pinagmulan nung paratang na siya ay involved doon sa drug activity sa lugar ng Santa Cruz based on the simple fact na nakita siyang nasa loob ng drug facility. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at mga paliwanag. Si Attorney Dennis Manalo, abogado po ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat.